Kadena ng timing o timing belt, anong kailangan mong malaman para hindi ka matirik? Kumusta mga mahilig sa inhenyeriya? Ngayon, pag-uusapan natin ang malaking tanong sa ilalim ng hood, ang pagkakaiba ng timing chain at timing belt. Marami na nakarinig tungkol dito, pero kakaunti lang talaga ang nakakaintindi ng mahalagang papel na ginagampanan nila. At mas mahalaga, alin ang mas bagay para sa iyong sasakyan. Naisip mo na ba kung ano ang nagpapatakbo sa makina ng sasakyan mo? Parang orkestra na sabay-sabay ang galaw nito. Hindi nangyayari ang ganitong pagkakasabay nang nagkataon lang. Sa loob ng mechanical na puso ng iyong sasakyan, may isang mahalagang bahagi na responsable sa pagkukordina ng galaw ng iba't ibang pyesa para masigurong lahat ay gumagana sa tamang oras. Ang tinutukoy natin ay ang sistema ng timing ng makina at maaari itong binubuo ng timing belt o ng timing chain. Ang pagpili o pagpapanatili ng alinman sa mga sistemang ito ay direktang nakakaapekto sa tibay, performance at sa iyong bulsa. Ano ba talaga ang pagkakaiba ng mga ito at bakit magkakaibang makina ang gumagamit ng bawat isa? Para mas maintindihan ng isyong ito, dapat muna nating alamin ang pangunahing tungkulin ng mga bahaging ito. Pareho ang timing belt at kadena ng timing na may mahalagang misyon. Ang tiyakin ng crankshaft at mga camshaft ay umiikot ng sabay at maayos. Ang crankshaft ang nagkokontrol sa piston, habang ang camshaft ay responsable sa pagbukas at pagsara ng intake at exhaust valves sa tamang oras. Kapag pumalya ang pagkakasabay na ito, maaring magdulot ito ng magastos at malalang pinsala sa makina na nagreresulta sa matinding internal na sira. Parang konduktor ng orkestra na nawalan ng tiyempo, kaya nagkanya-kanya ang mga musikero, kaya nagdulot ito ng kaguluhan. Ngayon, tatalakayin natin ang mga detalye ng bawat isa, simula sa kilalang timing belt. Ang timing belt ay isang flexible na piyesa, kadalasang gawa sa matibay na goma na pinalalakas ng fiberglass, nylon o iba pang sintetikong materyales, para makaya ang malakas sa tensyon at init ng makina. Mayroon itong mga ngipin sa panloob na bahagi na eksaktong bumabagay sa mga pulley na may ngipin sa crankshaft at camshaft na tinitiyak na hindi ito madudulas. Dahil nasa labas ng makina, madali itong makita at maabot sa ilalim ng takip. Ang pangunahing katangian ng timing belt ay ang pangangailangan nito ng preventive maintenance. Pero bakit kailangan palitan ang timing belt ng regular? At ano ang mga panganib kung hindi ito gagawin? Dahil gawa sa goma at dahil sa tensyon at pagbabago ng temperatura, natural na nasisira ang timing belt sa paglipas ng panahon. Ang mga gumagawa ng sasakyan ay nagtatakda ng schedule ng pagpapalit batay sa kilometrahe, kadalasan mula 40 hanggang 100 at 20,000 kilometro o batay sa tagal ng panahon na karaniwang 3 hanggang 5 taon. Alin man ang mauna, iyon ang dapat sundin. Ang hindi pagsunod sa rekomendasyong ito ay napakadelikado dahil kapag naputol o nasira ang timing belt habang umaandar, agad mawawala ang pagkakasabay ng crankshaft at ng camshaft. Ibig sabihin, pwedeng magbanggaan ang mga piston at bukas na balbula na magdudulot ng baluktot na balbula, pinsala sa ulo ng piston at cylinder head ng makina. Ang magiging resulta nito ay gastos na maaring lumampas pa sa halaga ng sasakyan. Kahit may kailangan pagtuunan ng pansin, may mga bentahe pa rin ang timing belt. Isa sa mga pangunahing benepisyo nito ay mas tahimik na operasyon. Ang goma ay sumisipsip ng panginginig at ingay, kaya mas maayos at komportable ang pagmamaneho. Bukod dito, mas magaan ito, kaya maaring makaapekto ng bahagya sa bigat ng makina at sa episyenteng konsumo ng gasolina. Mas mababa ang paunang gasto sa paggawa at ang presyo ng pyesa para sa kapalit, kaya mas mura ang paggawa ng mga makinang gumagamit nito. Sa kabilang banda, may matibay tayong timing chain. Ang timing chain ay gaya ng pangalan nito, isang metal na kadena na kahawig ng kadena ng bisikleta pero gawa sa matitibay na steel alloy. Katulad ng timing belt, nakakabit din ito sa mga metal na gear ng crankshaft at camshaft. Pero hindi tulad ng belt, ang kadena ay gumagana na nakalubog sa langis na pampadulas sa loob ng makina na malaki ang naitutulong sa kalidad at performance nito. Para mapanatili ang tamang tensyon at maiwasan ang pag-uga o pag-vibrate nito, gumagamit ang sistema ng kadena ng hydraulic tensioners na pinapagana ng langis ng makina at mga plastic o metal na gabay. Ang malaking pangako ng timing chain ay ang tibay nito.
Pero narinig ko na tumatagal daw ang timing chain hanggat buhay ang makina. Totoo ba yon o isa lang itong mito? Ang totoo, sa teorya, oo. Ang kadena ay dinisenyo para magkaroon ng mas mataas na tibay at madalas inaasahan na tatagal ito hanggat buhay ang mismong makina. Dahil gawa ito sa metal at palaging nalulubrikahan ng langis ng makina, hindi nito kailangan ang nakatagdang pagpapalit na kailangan ng timing belt. Gayunpaman, sobra naman kung sasabihin nating panghabang buhay ito. Sa paglipas ng panahon at pagdami ng tinakbo, maaring humaba ang kadena na kilala bilang luwag o pag-uunat ng kadena. Maaring pumalya ang hydraulic tensioner at mapudpod o mabasag ang plastic na gabay. Karaniwang malinaw ang senyales ng makina kapag may lumilitaw na problema. Ano ang senyales na maaring may problema ang timing chain at ano ang mangyayari kung pumalya ito? Ang karaniwang sintomas ng maluwag na timing chain o pudpod na tensioner ay kakaibang inay sa makina, gaya ng kalansing o ungol, lalo na sa malamig na simula o mababang RPM. Huwag baliwalain ang mga senyales na ito. Ang sobrang luwag ay pwedeng magdulot ng pagtalo ng timing chain sa gear. Magreresulta sa pagkawala ng timing ng makina at matinding pinsala, gaya ng pagputol ng timing belt. Ang pagpapalit ng timing chain ay mas komplikado at mas mahal dahil kailangan buksan ng ilang bahagi ng makina. Ngunit, kung ikukumpara ang maintenance at gasto sa paggamit ng timing belt at timing chain, ang timing belt ay nangangailangan ng mas mahigpit na maintenance schedule na may regular na pagpapalit. Bagamat mas mura ang bawat pagpapalit kumpara sa timing chain, maaari maging malaki ang kabuuang gastos nito sa buong buhay ng sasakyan. Kahit sinasabing di kailangan ng maintenance ang timing chain, kailangan bantayan ang kalidad at regularidad ng pagpapalit ng lanis dahil dito nakaasa ang tensioners at pagpapadulas ng chain. Kapag nasira ang timing chain, mas mahal ang pangkumpuni dahil mas komplikado ang pagbaklas ng makina. Mas maganda bang timing chain o timing belt para sa mga modernong makina? Sa totoo lang, walang iisang sagot dyan dahil nakadepende ito sa disenyo, makina at prioridad ng gumagawa ng sasakyan. Sa mga nakaraang taon, mas pinipili ng maraming gumagawa ng sasakyan ang timing chain, lalo na sa mga makinang may malaking displacement at performance. O kaya para matugunan ang pangangailangan sa mga makinang mas matibay at mas mababa ang gastos sa maintenance. Programada para o proprietário. Ang pag-unlad sa materyales at disenyo ng timing chain ay ginawa itong mas tahimik at mas maasahan. Gayunpaman, nag-improve na rin ang timing belt gamit ang mas tibay na materyales at mas mahaba ang pag-ita ng palitan. Mahusay pa rin itong opsyon para sa compact na makina at sa sitwasyong mahalaga ang cost-benefit sa produksyon. Pero narinig ko na rin na may ilang sasakyan na gumagamit ng timing belt na binababad din sa langis. Totoo ba yon? Oo, meron talagang ganitong klase ng belt. At kahit na parang kakaiba, pinaghahalo ang goma at langis. At para sa hindi nakakaalam, hindi dapat mangyari yon kailanman. May ilang dahilan sa paggamit ng sistemang ito, pero tingin ko para na yon sa susunod na video. Kung nakarating ka hanggang dito at nagustuhan mong video, mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe. I-like mo na rin at i-activate ang notification bell. Kung interesado ka sa content namin, pwede kang maging miyembro para matulungan kami magpatuloy dito at mabanggit ka sa aming mga video. Kung curious ka sa mga kursong nire-recommenda namin, iscan ang QR code dito sa tabi o i-click ang link sa description ng video para magka-access ka sa iba't ibang oportunidad na makakapag-develop ng skills para sa karir mo. Ikaw, anong sistema meron sa kotse mo? Naranasan mo na ba ang magandang o hindi magandang karanasan sa timing belt o timing chain? May kilala ka bang may kotse na may timing belt na nabababad sa langis? I-comment mo dito, gusto kong malaman ang opinyon at mga kwento mo. Dito sa tabi, may dalawang pagpipilian ng mga interesting na video na kailangan mong panoorin para mapalawak ang iyong kaalaman at mapukaw ang iyong kuryosidad. Kung gusto mong tumulong, i-like ang video, mag-subscribe, i-activate ang bell at isaalang-alang maging miyembro ng channel. Salamat mga mahilig sa engineering. Magkita tayo sa susunod na video.